Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang 5 sakay ng Japan Coast Guard Aircraft Martes nang mabangga ito ng Japan Airlines passenger plane nang lumapag at mag-layup sa Tokyo Haneda Airport ayon kay Japanese Transport Minister Tetsuo Saito. Ligtas naman ang lahat ng 379 passengers at crew ng Japan Airlines passenger plane, ngunit 5 sa 6 na crew members ng mas maliit na eroplano ay nasawi. Tanging ang piloto ng Coast Guard aircraft ang nakaligtas ngunit sugatan. Ang Japan airliner na sinasabing isang Airbus 350 ay umalis sa New Chitose Airport sa Northern Island ng Hokkaido. Ang Coast Guard aircraft naman ay maghahatid ng relief sa Niigata Prefecture sa west coast ng bansa matapos ang lindol noong Lunes at malakas na aftershocks na kumitil sa buhay ng tinatayang 55 katao at nag-iwan ng malawakang pinsala. Wala pang impormasyong ibinigay sa dahilan ng aksidente, subalit sinabi na iimbestigahan ito ng Transport Safety Board. Patay si Saleh al-Arouri, Deputy Chief ng Hamas, sa isang Israeli drone strike sa Daihiya, timog na bahagi ng Beirut, Martes ng gabi. Ang drone na umatake sa isang gusali ng Hamas habang nagpupulong ang opisyalis ng teroristang grupo at ang Sunni Islamist Jamaah Islamiyah faction ng Lebanon ay nag-iwan ng patay na 4 na Palestino at 3 Lebanese. Hindi naman inako ng Israel ang nangyaring drone strike. Si Arouri ay deputy head ng Hamas Politburo at founder ng military wing nito na Qassam Brigades. Nag-alok ang Estados Unidos ng $5 million para sa kahit anong impormasyon kay Arouri. Kinumpirma naman ng Hamas ang pagkamatay ni Arouri at 2 Said Qassam Brigade officials, Samir Findi Abu Amer at Azam al-Aqra Abu Amar. Nananatiling na si Gray List ng Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas, isang tanda na kailangan pang iangat ang antas ng sistema ng National Anti-Money Laundering Counter-Terrorism Financing o AML-CTF strategy ng bansa, ayon kay Anti-Money Laundering Council o AMLC Executive Director Matthew David sa Malacanang press briefing. Bunga nito, inatas ng Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ang lahat ng may direktang kinalaman sa ahensya ng gobyerno na tugunan ng natitirang 8 deficiencies o kakulangan sa mga hakbang laban sa anti-money laundering at counter-terrorism financing strategy. The Philippines is aiming to address all these deficiencies within 2024 and to trigger the exit process from this FATF gray listing. Malaki ang magiging epekto sa overseas Filipino workers o OFWs kung hindi maaalis sa listahan ng Pilipinas. FATF will impose countermeasures on the Philippines and international financial transaction of Filipinos abroad. That is, for example, as the remittances of the OFWs, there will be increase in cost, more requirements, stringent requirements, or sometimes de-risking, or sometimes the transactions may be denied or disapproved. January 2023 pa ang deadline ng FATF, ngunit umaasa si David na mawawala na sa listahan ng bansa ngayon 2024. Ang FATF ay Global Money Laundering and Terrorist Financing Watchdog na nakabase sa Paris. Higit 5.4 million tourists ang dumating sa bansa noong 2023 at 92% rito ay pawang foreigners. Ang international tourism receipts ay umabot sa tinatayang 482.54 billion pesos ayon sa year-end report ng Department of Tourism o DOT. Nitong Disyembre lamang noong isang taon, 1.6 million ang dumating sa bansa, mas malaki sa projected na 1.5 million arrivals. Kaugnay niyan, aabot ng 50,000 na mga biyahero ang lumapag sa bansa sa bispiras lamang ng bagong taon, ayon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco. 34% rito ay foreign tourists. Dagdag pa ni Tansinco na walang gaanong aberya ang naranasan sa operasyon ng kagawaran nitong nagdaang holiday season. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.